ay maging official religion of the Holy Roman Empire, si Reyna Elena po ay gumawa ng isang krusada, ng isang paglalakbay para hanapin ang tunay na krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang pinagmulan ng kapistahan na ito, ang paghahanap ng banal na krus ng ating Panginoong Hesukristo. Originally po, ang kapistahang ito ay May 3. May 3 po yung petsa kung saan natagpuan ni Reyna Elena ang tunay na krus ni Kristo. Kaya nga po, pag Mayo, ginagawa ang Santa Cruzan. Pero pagkatapos po ng renewal ng Second Vatican Council, inilipat po ang kapistahan na ito ng September 14. At yung pong buwan ng Mayo ay itinalaga bilang pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. Kaya po sana kung mayroong Santa Cruzan, ngayon po ito ginagawa, hindi po sa May. Dahil ang Santa Cruzan po ay naglalarawan at sumasalamin sa kung papaanong ang mga alagad ng ating Panginoon, ang mga unang Kristiyano ay naglakbay para hanapin ang krus ni Kristo. Kaso nga lang po, confused tayo. Pinaghahalo natin pag May, ang Flores de Mayo at ang Santa Cruzan. Kaya nagtatalo-talo yung iba, sino bang ilalagay nating mga reyna-reyna dito? Pero kung susundin po natin ang liturhiya, yung pong Mayo ay Flower Festival in honor of the Blessed Virgin Mary. Kaya nga po dapat ang kasama sa Flores de Mayo na mga reyna ay yung mga titulo na mayroon si Maria. At pag Santa Cruzan po, ito yung mga tauhan na naging bahagi ng paglalakbay ng buhay ng ating Panginoon patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng banal na krus hanggang sa paghahanap ng krus ni Kristo. Kaya nga po ang nasa pinakang huli ng prosesyon ay si Reyna Elena, kasama yung maliit na bata na sumasagisag kay Constantino na kanyang anak. Pero there's another confusion. Mayroon ng Reyna Elena, mayroon pang emperatriz. Yung pong Reyna Emperatriz ay Roman title given by Constantine to her mother. At sino po ang nanay ni Constantino? Si Reyna Elena. Kaya po yung Reyna Emperatriz at Reyna Elena ay iisa lamang na tao. Ano po ang feminine ng emperor? Emperatriz or empress. Kaya nalilito maski si Reyna Elena kung sino ba siya doon. Siya ba yung Reyna Elena o siya yung Reyna Emperatriz? Pero kung titingnan po natin, ang kapistahang ito ay nagpapaalaala sa atin unang-una ng isang paglalakbay. Paglalakbay na ang patutunguhan ay ang kaligtasan. Na sa pamamagitan ng krus ni Kristo, ang bawat mananampalataya balang araw ay papasok sa langit. Pero may paraan papaano makapasok sa langit. Nung pong inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa krus, ito po ay larawan, ito po ay bunga ng malalim na pagmamahal na mayroon ang Diyos sa tao. Ito po yung narinig natin sa Ebanghelyo. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. So ang pagmamahal ng Diyos ang nagtulak sa Kanya para ibigay ang Kanyang bugtong na anak para tayo'y maligtas. At kung papansinin po natin, God gave His all. Ibinigay po ng Diyos ang lahat-lahat para sa atin. Hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak nang sa gayon balang araw
tayo ay makaisa niya sa kanyang piling sa langit. And the way to heaven is love. Ano po ba yung larawan ng pagmamahal? Ang tunay pong pagmamahal, sabi ni St. John sa kanyang gospel, there is no greater love than to a man or a woman who lays down his or her life for his or her friends. There is no greater love. Nang ibig sabihin po nito, ang taong tunay na nagmamahal ay lumalabas sa kanyang sarili dahil ang mahalaga sa kanya ay kung ano yung ikabubuti, ikabubuhay at ikalalago ng kanyang mga mahal sa buhay. At nung po gumagawa ako ng pagninilay, sabi ko, siguro kung tayong mga tao natututong magmahal ng tama, tapat at totoo, wala sana tayong problema ngayon sa flood control. Dahil kung ako ay nagmamahal ng totoo at pinagkatiwala sa akin ng sambayanan ang pagmamahal na ito at paglilingkod, ang mahalaga sa akin ay kung ano ang ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Kung ano ang ikalalago ng sambayanang Pilipino. Pero patuloy po tayong nahuhulog sa ating kahinaan, na yung pagmamahal na yon ay nakatuon lamang sa ating sarili. Wala akong pakialam kahit kayo'y lumubog sa baha. Wala akong pakialam kung ang inyong kabuhayan ay maapektuhan ng tubig na mataas. Basta ako, dapat secured ako. Basta ako, dapat masaya ako. Masagana ako. I do not care kung anuman ang mangyari sa inyo. Ito po ay kahinaan na mayroon ang tao. Nang pumasok ang kasalanan sa ating kasaysayan, nabahiran ang tunay na larawan ng pagmamahal. Na sa halip na nakatuon ang pagmamahal na ito papunta sa ibang tao, ito'y nakatuon lamang sa aking sarili. Na sa halip ng pagmamahal na ito'y magbigay buhay, ito ay nagdudulot ng kamatayan at paghihirap. At ang kapistahan pong ito'y muling ipinapaalaala sa atin na dapat ang tunay na pagmamahal ay bumubuhay, nagbibigay buhay. Mayroon po ba dito na galing sa mga provinces, mga Tagalog-speaking provinces like Quezon, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan, Cavite. Meron po ba dito? Mayroon pong Tagalog ang boyfriend at girlfriend. Mayroon pong Tagalog. Sabi kanina dun sa 8 a.m. Mass, Father, ang Tagalog kasintahan. May mas malalim pong Tagalog. Ang boyfriend at girlfriend. Ang Tagalog po ng boyfriend at girlfriend ay katipan. Katipan. Na sa panahon na ito na kinikilala natin na naglalakbay tayo patungo sa isang malalim na pagmamahal, no? Ito ay hahantong sa isang tipanan, sa isang vow, na ako ay makikipagtipan sa taong minamahal ko, na ang tanging makapaghihiwalay lang sa amin ay ang kamatayan. So ganun po kalalim yung pagmamahal na sinisimbolo ng isang kasal. Kaya nga po ang misa ay tinatawag na the marriage feast of the Lamb. Ito po yung dahilan kung bakit at the beginning and at the end of the Mass, yung pari ay humahalik sa altar. Hindi para amuyin kung yung bang mga MBJ ay naglabanan ng altar cloth. Humahalik po ang pari. The priest who's representing the church, the bride of Christ, is kissing the groom. At ito ay ang altar. Ang simbolo ng ating Panginoon. Na yung pong pagmamahal bilang isang paglalakbay, dapat po tayo'y lumalalim sa ating pagmamahalan.
nahahantong ito sa isang tipanan. Na dito sa panahong ito, kinikilala ko yung aking minamahal. Kaya nga po, siguro, andali na ngayong makipag-divorce, makipag-separate, dahil nawawala na yung period ng pagiging magkatipan. Dahil sa panahon dapat ito, kinikilala ko, pinapalalim ko ang pagmamahal na yon sa taong gusto kong makasama habang buhay. Kaso, mag-boyfriend, after 1 week engage, after 2 weeks kasal, after 1 year hiwalay. Dahil nawala na yung panahon na dapat lumalalim sa tipanan. Na habang lumalalim ka doon, kaya ko bang tanggapin itong taong ito na may kahinaan, na may limitasyon, na nagkakasala? Tinatanggap ko ba siya ng buong buo? At umaasa ako na ang aking pagmamahal ay tutulong para ang taong ito'y mapabuti at magbago. At ganito po ang ginawang tipanan ng Diyos nung ialay niya ang kanyang sarili sa krus. Na yung Diyos ay hindi nawawala ng pag-asa na ang tao ay pipiliin balang araw na magmahal ng tapat, tama at totoo. Na yung Diyos ay patuloy na umaasa na magdidesisyon ako na tanggapin ang pagmamahal na yun ng Diyos na magdadal sa akin sa pagiging mabuting tao at pagbabago. Kaya po ang pagmamahal ay hindi lamang isang damdamin. Ang pagmamahal ay isang desisyon. Kailangan mong magdesisyon na magmahal. Kasi pag hindi ka nagdesisyon na magmahal at hindi lumalim at nanatili ito sa isang atraksyon, balang araw, iiwanan ka niyan. Regardless of your efforts, dahil hindi nagdesisyon yung taong minamahal mo na mahalin ka, aalis yan. At sasabihin sa iyo, salamat sa pagmamahal. At ito po yung hamon sa atin ng kapistahan na ito. Tingnan po natin, papaano ba ako nagmamahal ngayon? Nagmamahal ba ako ng tapat, totoo, at nakatuon sa ibang tao at hindi sa aking sarili? Malalaman nyo lang po kung kayo'y tunay na nagmahal o nagmamahal sa oras na kayo ay masaktan. Sa oras na hindi nyo pa nararanasang masaktan, baka hindi pa kayo tunay na nagmamahal. Dahil ang pagmamahal ay palaging karanasan ng kalbaryo at ng krus ni Kristo. But in spite and despite of our infidelities, of our limitations and weaknesses as human beings, in spite and despite that we chose sin over love, God still stretched out His hands on the cross, His arms, and saying, I love you. Pagmamahal na walang kondisyon. Kaya nga po, nung iunat ng ating Panginoon ang kanyang mga braso sa krus, wala itong panunumbat. Wala itong pagsisisi. Sa halip, sinabi ng Diyos, nung siya'y ipinako, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. What a word of love. Nababatahin ng taong nagmamahal ang paghihirap. Makita lang niya na yung tao ay buhay, na yung tao ay masaya, na yung tao ay lumalago. Kahit ito'y mga hulugan ng kamatayan sa kanyang sarili. Not maybe physical death, but different types or various types of death. Minsan gusto mong matulog, pero dahil mayroon kang kaibigan na gustong makipag-usap sa iyo kasi may problema, mas pipiliin mong kausapin siya kumpara magpahinga. And that is death
for you. Minsan may mga taong nangangailangan ng tulong mo at dahil dito, kailangan mong isakripisyo ang ilan sa mga resources mo, even your own time, para lamang makatulong. And that's an experience of death. And yet, your death gives life. Ipanalangin po natin sa misang ito, katulad po ni San Tarcisio, na yung reliknya niya ay magpapaalam ngayong araw na ito sa ating parokya. Tayo rin ay matutong magmahal. Si San Tarcisio po ay namatay at the age of 12. Namatay siya bilang isang batang martir na nagmahal ng labis sa Eucharistia at dahil dito inialay niya ang kanyang sarili bilang para ipagtanggol ang katawan ni Kristo. Last Sunday po, the Holy Father canonized two saints, si Carlo Acutis at si Pier Giorgio Frassati. Hindi po sila mga pari, hindi po sila mga madre, sila po ay mga kabataan na natutong magmahal. Pero ito po ang hamon sa bawat pamilya na naririto ngayon. Naging banal si Carlo Acutis, naging banal si Pier Giorgio Frassati, naging banal si San Tarcisio dahil tinulungan sila ng kanilang mga pamilya na matutunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Isa po sa very touching nung last Sunday habang pinapanood ko yung canonization of St. Carlo Acutis, ang bumasa ng first reading, kapatid niya. At nandun yung kanyang mommy at daddy witnessing the canonization of their son. Nagipo silang banal dahil mayroong pamilya na tumulong sa kanila, nagturo sa kanila, nagpaunawa sa kanila kung ano ba ang tunay na larawan ng pagmamahal na lumalabas sa sarili, na nag-aalay ng sarili para sa kanyang mga kaibigan. Sana tayo din po na yumayakap sa krus ni Kristo ay matutunan na magmahal katulad ng ginawa niya sa krus. Amen. Amen.